So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, merong lumabas na balita na kung saan yung kapulisan po ay magkakaso dito nga po sa kulto, sa iilang miyembro ng kulto, di umano allegedly ng Kingdom of Jesus Christ, Nikki Buloy. Kasi kung matatandaan ninyo, di ba, nung pumunta po, nung sumugod ang mga kapulisan para hulihin itong si Kibuloy, ang ginawa po ng miyembrong kulto di umano ni Kibuloy ay hinarang nila. Tapos ang malala po dito guys, meron po silang daladalang mga gamit na kung saan pwede po itong makapanakit. Katulad na lamang po guys ng itak, ng batuta, ng kahoy at iba't ibang klaseng mga pamalo para nga po dito ipalo nila sa mga kapulisan na huhulihin itong si Kibuloy. So ngayon, ang labanan na ngayon, PNP versus KOJC. O ito yung balita, hindi po ako nagsasabi ng fake news. Panoodin ninyo. We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them. Yung obstruction of justice. Inihahanda na ng Police Regional Office 11 ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro na... O yan guys, 6 po yung kakasuhan ng obstruction of justice. Kung hindi po tayo nagkakamali, yun po yung Presidential Decree 1829, Article 141. Yung obstruction of justice, yan po ang ikakaso sa 6 na yan. Kasi mga aggressive. Di ba kung makikita nyo doon sa video, may mga itak, pamalo, pamukpok, bakal, at iba't ibang mga bagay na pwedeng makapanakit dito nga po sa otoridad. So para sa akin, tama lang naman nakasuhan. Kasi guys, kung hindi sila kakasuhan, kung magsagawa ulit ng raid sa compound ni Kibuloy, kasi di ba alam nyo naman si Kibuloy ay pinaghahanap ng batas, ang mangyayari, uulitin nila kung hindi sila sasampulan. Kasi guys, nagawa na nga nila nung una tapos hindi sila sinita, how much more pa kaya sa pangalawa. So kailangan talagang parusahan ang dapat parusahan. Kasi kapag patuloy lang nilang pinabayaan nito, ang mangyayari, uulit-ulitin nila yung ginawa nila. Right? Anyway, tuloy. Kingdom of Jesus Christ. Kahapon, nagkaroon ng hirian sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Special Action Force sa Glory Mountain Compound sa Barangay Tamayo, Kalinang District, Davao City. Batay sa video footage ng media outlet na SMNI, sinira ng mga otoridad ang gate ng compound habang nakabantay ang maraming mga miyembro sa loob. Yan lang yung pinakita guys ng SMNI na yung otoridad ang mukhang masama. Di ba kung mapapansin ninyo, lagi nilang sinasabi, minamartial law nyo kami, bakit alas 4 ayun sumugod, bakit naka full bottle gear kayo, yan yung sinasabi nila. Pero hindi nila pinakita yung behind the scene, kung paano maging aggressive, kung paano magwala ang kulto, di umano, di ba, ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? Pero tayo yung nag-reveal niyan, na kung paano may pamumukpok, mayroong pagwa-water cannon, diba? Yan yung hindi pinakita ng SMNI, pero yung pinakita lang nila, yung silang aping-ape. Kumbaga, ina-activate nila yung victim card, yung victim card. Anyway, tuloy. Pagpasok ng mga pulis, agad silang sinalubong ng mga tao at hinarang. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Rinig nyo? Bladed weapon. O ano yung mga bladed weapon? Bolo, itak. 8 miyembro ang pinusasan, kabilang na ang 2 minor de edad. Dinala ang mga ito sa Kalinan Police Station pero pinakawalan din kahapon habang wala pang formal complaint. Wala naman umanong pulis na nasugatan dahil naka-full battle gear ang mga ito. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11
na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after. Yan nga guys yung sinasabi ko sa inyo eh. Kahit ang dala lang nila ay warrant of arrest, may karapatan sila na basagin, buksan, kung ano pa man yung dapat buksan dyan. Kasi nasa rule of law naman po yun. At beside, si Kibuloy lang naman po yung target. Kahit wala na pong search warrant. Pero kompleto po yung dala ng PNP natin. According po sa news ng News 5, meron pong dalang search warrant at warrant of arrest. Pero kahit wala na pong search warrant, pwede po ang warrant of arrest lang. Kasi si Kibuloy lang naman po ang aarestuhin. Wala naman po silang hahanaping mga paraphernalia, katulad ng drugs, katulad ng tawag dito, ano pa ba, barel. Wala naman. Si Kibuloy lang. Kilala at sinabi kung ano yung purpose. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Okay. So, yung Kingdom of Jesus Christ na kulto, kung gusto nyong magkaso, magkaso din kayo. Kung meron kayong maikakaso dito sa ating mga PNP SAF na pumunta sa inyo, na sumunod lang din naman ang PNP SAF sa utos ng gobyerno dahil nga po itong si Kibuloy ay may order of arrest na. So, ganito kasi yan guys. Alam nyo, sa totoo lang, pag hindi po ito pinigilan, hindi po sila sinita or pinabayaan lang sila, may tendency po na sa susunod na pag-raid sa compound ni Kibuloy, pwede po nilang gawin yun ulit. Which is yun po yung kinakatakot natin. Na imbes mapadali ang justice natin, ay mapapabagal kasi nga hinaharang nila. So, hindi ko nga din mag-gets no guys, bakit kailangan ninyong hindi kilalanin ang batas? Mali yung ginawa ng ng KOJC kulto. Mali po yung ginawa nila na sila yung nanghaharas. Yung PNP SAF, ang ginawa lang naman po nila ay sumunod sa order. At saka may nagtatanong, Mima, bakit alas 4 sinugod? Guys, syempre, kung may plano ka na arestuin ng isang tao, alangan naman ipaalam mo. Doon po pumapasok yung element of surprise. Sa mga hindi nakakalam, ano nga bang element of surprise? Yung, kunyari, natutulog yung mundo. Ano ko ba ito explain sa inyo? Tahimik yung mundo, aatake sila nang hindi mo alam. Kaya nga, susurpresahin ka nila. Kasi ang problema, ang nasurpresa, yung PNP SAF. Kasi pagdating nila, madami nang nakaabang. Right? Ganun yung nangyari. Anyway, wala pong martial law na nangyari doon kasi in the first place, kumpleto po, may process, walang breaching na nangyari sa inyo, kumpleto po yung papers, and dinaan po kayo sa rule of law ng ating PNP SAF. So anyway, yun guys, PNP versus KOJC na nga ba? So agree ba kayo na dapat magkaso ang PNP dito sa mga kulto di umano ng KOJC ni Kibuloy? Para sa akin, yes. Yes. Yes na yes. Para hindi na maulit yung ganitong pangyayari. Kasi obstruction of justice, binigyan nila ng pagkakataon na makatakas itong si Kibuloy at hindi natin nakamit yung justice. Mayroong nangyaring injustices. Anyway, yun lang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.